this is really, I'm really thankful for all of them for being part of the show kasi this is really my dream show talaga. Na gusto ko talaga, I really wanted to make it happen. And I'm very lucky to have found Kuya Egay and Earl to help me out. Siyempre, Speed Dance Company. Hello, you'll never go wrong with them. So I'm very thankful that they gave me this opportunity na makatrabaho silang lahat. And of course, together with this mga girls natin. And my goal for this show talaga is to tour it. Hindi lang po dito sa Manila, but I wanna tour it in all the provinces na may malaking stadiums, and for all the people naman sa Philippines na makapanood ng ganitong klaseng show. I really wanna showcase our talented women also, and our talented boys, syempre. And as we go along, my hope and my dream talaga is to make this show bigger. So hopefully for the next show, it's gonna be in the bigger stage. Who knows? Baka dumami pa yung ating mga beautiful girls. And syempre, I'm planning to tour this also in the US and in Canada. So hopefully, maging successful yung show na to. And I would like to thank all of our press friends. Thank you so much for coming over tonight. And hopefully you guys can watch the show mismo. Actually, ramdam na ramdam Yes, namin of yung, course. yung pagka-touch mo sa pagdating namin, naiiyak na kami. Super. Ano, Yes. Sherry, paano na-conceptualize yung show? Actually, Gaya style ba? Paano yung style? Yeah, actually when I went to Paris, nanood ako nung show na Crazy Horse Show. And nung napanood ko yun, sobrang na-amaze ako sa kind of art. Kasi, syempre no, when you watch shows here in the Philippines, syempre yung mga shows natin, yung kantahan, concert, ganyan. But then, hinahanap ko talaga, I was really looking for something na I can resonate na show. When I watched Crazy Horse Show, kahit na medyo nakaka-shock siya, kasi pagdating ko doon, talagang lahat ng babae nakahubad. And lahat sila sobrang sexy and sobrang ganda, para pareho yung katawan nila. Even though nakahubad sila after the show, I forgot about it. Nakalimutan ko na they're all naked. Kasi yung talagang showcase nila is yung skills nila, yung art nila, and how they tell the story. So this is actually the same. We will be telling a story on the show. Hindi naman sila nakahubad dito. Yun lang yung difference kasi, of course, we are in the Philippines and my goal is to let everyone watch the show, not just yung mga Matured. parents, matured. I also want yung mga bata to be able to watch the show, not just yung mga matured people, but of course, mga 16 and above. So, para hindi naman sila ma-shock, diba? And syempre, we're catering to the Filipino market. So, alam naman natin ang mga Pinoy, very conservative. Oo. So, But, so ready ka na bang singilin nila ng royalty? nasingilin ng royalty? Oo. Oo naman. No, but you know, I'm just inspired by inspired the na. show. Yeah. Inspired. I'm just Hindi mo inspired. ginahayaan. No, of course not. Kasi, Iba to. syempre alam mo naman tayong Filipino, we're great imitators. Pero kasi, we can actually twitch it to our own. It's like still like an artist, di ba? We're still like an artist. We get an inspiration from them and then we make it our own. So that's what I did for this show. And of course, since I've been in theater for a long time as well, I wanted to showcase that too. So hindi lang po siya yung skills na like the aerial hoop, the aerial hammock, pole dancing. I also included a bit of theater type of show. So meron din dito mga acting skills ng konti, yung ganon. So it's really like burlesque meets theater meets Cirque du Soleil. May song ang number- bongga, may song numbers ka or all At saka dance? kaya mo sinama si Gian magdangal your ex. Yes. Kaya ako sinama si Gian kasi since everyone knows naman that he's really, you know, one of the kings in theater. So, syempre gusto ko i-showcase din yung talent niya as well as yung yung skills niya when it comes to theater. Miss Sherry, hindi alam ng iba na singer ka nag-start sa showbiz. Dito ba, mas marami rin Kakanta. Yes, of course, of course. Kasi yun naman talaga yung dahilan kung bakit gusto kong magkaroon ng concert. But of course, I didn't want to
I want to be different from yung kung ano yung mga artist ngayon. Kasi normal naman na yun sa Philippines. We have our very own Sarah Geronimo, Regine Velasquez. Hindi ko naman kayang sabayan yung level nila, di ba? So I want to be something na different naman from those artists that we have. Pero syempre sila po yung mga iniidolo ko. Although I really wanted to add a flavor to what I can do as a singer. So I trained very hard for years talaga na, because I was thinking if I'm just gonna be a singer, I'm just gonna be the same as them, and how can I level with their, 'di ba, sa mga narating nila. So I thought of something else, like adding skills to my music. So ngayon lang po sila makakanood ng nagpo-pole dancing na kumakanta. Wow. Kumbaga parang it's really like Cirque du Soleil a bit. So habang nakasabit ako sa pole, kumakanta ako, gano'n. So Maraming buwis buhay, Sharina, Actually, na gagawin ka. sobrang paano yung dami. paghahanda din sa mga buwis buhay? Yes, nako, grabe po. I've been training for years. I started training 2009. And the goal really is to be good at pole dancing and aerial sports. So, although talagang nag-focus ako sa pole dancing, but I really wanna be good at it. So, I trained so hard. I trained with different great teachers here in the Philippines. And yun, na-achieve ko naman to the level na kaya ko nang kunin yung mga harder tricks, the advanced, immediate, intermediate, like type of skills. So, kaya ngayon na ready na ako, I said to myself, okay, I'm ready to showcase this type of act. So that's why I incorporated it with my singing. So ilang palit ang damit mo dito? Medyo marami po. Actually, ilang hubad ng damit. Hanggang sa mawala na. Hanggang sa mga lang. Oo, pero syempre hindi natin pwedeng gawin yung walang-wala na. Pwede sa backstage yun. For ano na yun, special release. Ano yun? VVIP. Sabay ganun. By special request. Oo. Pero ano yun, mga 1 million per dance. Ganun. Depende po kung anong tatanggalin. Yung magiging disc jockey mo, makikita rin dito. Actually kasi Jennifer Lee is guesting on the show as well. So, gusto ko nang ibigay na sa queen ng disc jockey yan. Kasi Jennifer Lee naman talaga was the one who started DJ. So, actually si Jennifer Lee yung tumutulong sa akin sa mga ibang advice when it comes to DJing. So, I can say hindi pa naman ako masyadong ganun kagaling when it comes to that. But I do a lot of special events as well, festivals. But syempre, iba na yung level ni Jennifer Lee. So, I'll just leave that to her. Sino pang hot babes ang kasama dito? At anong gagawin nila? Si Gwen Garcia at si Zara Lopez, they will be part of this. Jennifer Lee, actually supposedly Maui was part of this also, but she's leaving for Canada and US. So hindi siya makakasama. Katya naman was part of the KTX show, the virtual. But she's trying to have a baby na. So sabi ko, sige, pass na lang muna. And then si Andrea naman, she's doing a lot of soap opera, ganun. So sabi niya, Mare, ginaya talaga, di ba? Mare, pass muna ako sa mga tumbling-tumbling split, ganyan. So sabi ko, sige, okay, sige. Sa susunod na lang. Kasi for sure naman, this is not gonna end here. And we're gonna have a lot of shows after this na pwede ko pang ilagay si Andrea. Baka pwede na siyang magdala ng kabayo niya sa show na yun. Pwede siyang mag-polo, oo. Kasi yun naman ang sport ni Andrea ngayon. But she will still be part of the artists that I will be featuring for. Kasi this is all about women. It's empowering women. And the women who inspired me all my life. Like my mom and, Patricia Javier. She's actually one of the person na inspired me so much talaga. And syempre yung mga favorite natin, mga artists. So I will be featuring pa rin in the videos sila Andrea. Magandang reunion project sana ng Viva Hot. Yes. So, kompleto kayo. Oo. Sa susunod yun po yung goal ko. Kailangan lahat sila nakasabit sa kisa ko. Kasi parang hindi naman kami nagbubulaklak, di ba? But this is gonna be a different Viva Hot Babes ang mapapanood nila. Kasi magiging sila, theater. Theater na ang Viva Hot Babes for this Le Articherie show.
Kasi yun yung sabi ko sa kanila, sis, wala tayong bulaklak tsaka kikay dito ha. We will be doing yung mga So hindi mo kakantahin yung mga ibang mga hits niyo before? May part? Oo, hindi pa. Kasi the concept talaga of this show is more of Theatrical. theater and burlesque and Broadway. So, yun talaga. Cirque du Soleil. So, yun po yung type of music natin. We will be featuring music from the 1920s, 1960s, and up to now. So, it's like era, but not Taylor Swift era. Pero siya nakakatawa, buo pa rin yung Hot Babes. Paano nyo na-maintain yung friendship nyo until? Siguro pagka matagal na kayong magkasama, wala na kayong parang pag may topak yung isa, o relax muna tayo guys, may topak yung isa. Pag yung isa may topak, may isang mag-aano dyan na parang, huy, magbati na kayo. Kumbaga parang hindi kami pwedeng mag-away. Kasi parang hanggang pagtanda na po namin, magkasama na kami. Kahit mawala na yung mga ibang tao sa buhay namin, basta we promised ourselves na we will be intact talaga. So never kayo nag-away talaga, nagkaroon ng issue sa Hot Babes? Di naman maiiwasan yun sa mga babae, di ba? Parang minsan, nung mga time na mga bagets-bagets pa kami, kunyari pagka lumalabas, pag sinabing, naka-heels lahat ha, may isa talaga dyan na naka-boots. So lahat parang, ito naka-boots. May mga ganong inggitan, di ba? Pero now naman kasi na mas, na kami, parang we're more matured. Parang naintindihan na talaga namin yung mga tao. I mean, like in general, pag yung may mga nega, parang, sige, bye-bye. Pero basta kaming hot babes, Si JC okay intact kayo? kami. Okay Oo kayo? naman, yes. Anong say mo? May kabal siya? Ninang ka ba? Naku, oo, ninang kaming lahat. But I'm really, really happy for them kasi dream talaga ni, ni JC Parker yan na magkaroon siya ng family, magkaroon siya ng baby. Kaya nga nung nagka-baby na siya, hindi na namin siya masyadong ginugulo kasi before, we always have to get together talaga na kailangan meron tayong Thursday or like nagiinuman kami. Dati talagang pilitan, huy, uminom ka, ganyan-ganyan. Pero ngayon, hindi na. Parang, sige, nagtatry kang mag-baby. O sige, huwag kang uminom. Tubig ka na lang ha. Ganun. May mga ganun na kami. At kabal pa, di ba? Oo, talagang nakakatuwa. I'm happy for them. kayo for mother? Sorry po? Nag-a-advise po kayo sa mother? Oo naman, ako. Sabi ko nga, yung mga gusto pang mag-baby until now na ganito na yung kung saan kami ngayon. Believe ako sa kanila kasi ako for myself, hindi ko na yata kaya magka-baby ulit kasi parang virgin na kasi ako ulit. Sayang naman. Oo, nagsara na po siya. So mahirap naman kung buksan natin ulit, di ba? So dyan na lang po siya, stay put na lang siya dyan sa pagka-virgin. Oo. Anong reaction mo na parang fantasy ka pa rin ng mga kalalaki? Masaya ako na marami pa rin akong pinapatangkad. Oo. Kumbaga, happy pa rin naman ako na matangkad. Marami ako nakikitang matangkad. So, kapag mo lumalapit sa akin, Miss Sherry, alam mo ba, idol kita? Alam ko na, kaya ka matangkad. Anong height mo ulit? Ganon. Kumbaga, parang happy ako na kahit hanggang ngayon meron pa rin humahanga. Ganon. So, may asim pa rin pala kami. Ganon. So, happy ako naman. I don't have any basta wag lang yung bastos, di ba? Wala naman pa akong na-encounter so far. So, I'm happy. Salamat po sa mga hanggang ngayon na papatangkad ko pa rin. Napapanood ka pa rin namin sa mga ibang mga Viva Max film. Even up to now ba, welcome ka pa rin tumanggap ng mga sexy roles? Or parang may limitation na? Oo, wala na. Kumbaga parang nagpaalam na ako kay boss. But I'm very, very thankful to Viva for giving me a very big opportunity talaga in showbiz. Kasi dream ko naman talaga yun na magkaroon ng mga pelikula. And up to the end, talagang sinuportahan ako nila boss, binigyan ako ng sariling movies. Kumbaga parang I'm very, very thankful pa rin po sa Viva for still giving me the opportunity. And syempre, for me, I already have a son na 16 years old and mahirap naman na pag nanood siya ng Viva Max, nakita niya yung nanay niya dun, di ba? So, kumbaga parang, and I had an experience na talagang nakapag-wake up call sa akin, na pumunta ako sa school ng anak ko one time, tapos syempre, tungtuwa ako, mami, di ba, hello, naglalakad ako ganyan. Tapos, biglang may nagpigil sa akin, kuya nung mga classmate, Miss Sherry, tungtuwa naman ako, I watched your film! Ako naman, parang ang layo pa niya, di ba? Sabi, oh my God, thank you so much, what film? Ni Risa! And Sex Games. Shhh! Sabi ko, tayo na lang, halika dito.
nag-uusap tayo dito sa tabi ko. Talaga oo, kumbaga parang yung sex games, medyo na-scared ako nung sinigaw niya sa school. So doon parang talagang sabi ko, you know what, I think this is time for me to switch to another parang path. Kumbaga parang I still want to do films, but I want to do yung mga serious roles na, yung wala nang masyadong breast exposure, yung ganon. Kasi time na pong magpahinga ng mga alaga ko. Kasi po medyo marami-rami na silang Overexposed sa exposure. stage na lang. Overexposed. Oo. Di ba may dream ka maging filmmaker? Kumusta yun? Yes, actually mag-i-enroll ako as mag-aaral ako ng directing. So, wish me luck po sa next career na papasukin ko kasi syempre, wala naman talaga ibang pupuntahan yung artista, 'di ba? When pagdating sa sa career-wise, you have to step up na to another level. And since I love making films and I love telling stories and gusto ko pa rin naman gawin yung mga pelikula. So, nag-decide ako na I wanna, level up na, hindi na yung parang pag-artista, ganun. So, syempre for the future na, kasi paano naman yun pag 60 na ako, tsaka 70 na ako, hanggang dito na yung boobs ko, tapos gaganon-ganon pa rin ako sa TV, di ba? Mahirap. Baka naman sukahan na. Baka sukahan na ako ng mga noon, pinapatangkad ko dati. Directing ang plano mo. Opo. Gusto mo mag-direct. Yes, I wanna direct a movie in the future, yes. Sino yung mga nakikita mong artist ngayon that you want to direct soon? If given a chance to choose an Yung mga bago ngayon. artist. Yung anak nila Aga. Si Mm. Natasha. Si Atasha Atasha. and Parang si- gusto ko siyang one day I can direct her movie. Sino pa ba? Siyempre yung dream ko, kung kaya pa kay Madam Nora Honor, di ba? Idol, di ba? Oo naman, why not, di ba? Parang yung mga dream ko talaga na sana makatrabaho ko pa rin in the future. Ganyan. Sa guy, Sa Guy, yung mga bagong Ayun na, Ate Guy. sa Guy yung anak nila Carmina. Si Bobby. Si Bobby, oo. Parang gusto ko siyang maging part ng... puro mga royalty ang gusto mong i-ano. Oo, di ba? Alam mo yan. Siyempre kasi doon natin masusubok yung kung nagmana ba sila sa mga magulang nila. Genre. Gusto ko yung mga action film. Action na. Under Viva ka pa rin. Yes, under Viva pa rin. Nagpe-painting ka rin. Yes, I paint also. Matindi po yung pangangailangan ko. Hindi, talented ka lang siguro. Diba? Hindi, kasi talagang bata pa ako, mahilig na akong mag-paint. So for this show nga, that's why it's entitled Le Art de Cherie, kasi I'm featuring also my paintings. So pagdating nyo sa Music Museum, makikita nyo yung mga display of Is that for artworks. Is it for sale? Yes, it's for sale. Actually, we're pre-selling some of the paintings. And yung iba, sold na. So, yung ibang i-display ko doon, How cheap and how expensive yung mga paintings? it depends. Depends on the size. Charot. Merong 300, 4, ganun, to up to millions. Ganun. But, yun yung mga malalaki na. So hopefully, magtuloy-tuloy. Actually, yun po yung ginagawa ko talaga na the reason why I can, I produce these shows, and at the same time, yung goal ko din talaga is to help also, not just do a show, and I'm also supporting a charity. So hopefully, I can, after the concert, hopefully the cast can join me and visit our lolas in abandoned grandmas in Laguna. Sila yung beneficiary ng mga paintings. Sila po. Binibenta na po ang painting. Painter din po kasi yung sister doon na nagbabantay. So, nakakatuwa lang na nakaka-resonate ako sa kanila, and my fear is getting old. Takot talaga akong tumanda. Parang I cannot imagine myself. Oh, speaking of that, ang ganda-ganda Anong mo pa. sekreto? Ano po? Charot. Beauty secret. Naghihilamos po ako ng charot. Nihilamos ko po yung katas ng gatas. Oo. Bago ko inumin, ginaganon ko. Nasampal ko. Yung pala yun. Ginaganon ko. Para naman di ba? And syempre, I eat healthy and You work out. I work out a lot, oo. Syempre, kailangan natin yun, lalo na pagka medyo nagkakaedad na tayo.
Oo, tsaka pole dancing talaga helped me a lot. Kasi parang minsan tinatamad akong mag-workout, tinatamad akong mag-gym. So what I do is, I pole dance Sa talaga. food, maingat ka. Actually, you know what? Sa totoo lang, I still eat mga mga pork, mga ganyan. Pero hindi yung parang talaga, yung to the highest Mukbang. level. Oo. Yung mga bata-bata pa tayo, pwede tayong magmukbang ng ganun. Pero ngayon kasi medyo may putok-batok na tayo. So medyo lessen na yung sobrang fatty foods, ganyan. And then, I still eat chocolates. Pero yung hindi na yung to the highest level, kagaya dati na walang pakialam, kain ng kain. Kasi chocolate pa rin naman ang hindi ko talaga kayang bitawan. So, oo. You have parang sabi mo you're a mother already. May mga Yes. offer ba ng mother role sa'yo? Or are you ready to Yeah, actually, you know what? Before ako nag-quit sa Viva Max, sabi sa akin nung handler ko, Sherry ha, kung ayaw mo nang mag-Viva Max, dapat tumanggap ka na ng mga mother roles. So parang na-realize ko, sige pwede naman, basta wag lang kaedad ko din yung di ba? Halos kaedad. Minsan merong mga eksena na yung anak ko, parang pwede kong kasex to eh. Parang come to mama, gano'n. So parang mahirap siya paniwalaan. So, oo, minsan yung parang anak. Pero alam mo yung parang, yes ma, nakatingin sa boobs ko. Gano'n. Opo ma. Wala pa namang ganun. Hindi pwedeng ganito. Wala pang ganung rules na offer. Well, meron kang nangyari one time. Tapos sabi ko, oh my God, parang jowa ko lang to eh. Parang mahirap naman. But sabi ko nga sa handler ko, pwede naman. Basta wag lang naman yung parang kaedad ko na. Like sino? Yung nakikita mong pwede mong maging anak sa showbiz, kunwari. Sino ba? Si Nico. Si Nico. Huwag naman hindi, yun! parang- Sabi ka, parang pwede namang karomansa ko yun. Yun nga, yung anak ni Si Ana, Ana, pwede yun. Pero although mistiso siya, tapos morena ako, parang hindi rin imposible. Oo, but malay mo, baka naman, di ba? Yung tatay. Ready ka ba rin Kasi si Andrea gumawa ng may December Love. Yeah, oo. I mean, ikaw ready ka sa mga ganong Oo klaseng- naman, ready. Oo. Nakaka-relate ako doon. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Pero oo naman, pwede naman. Basta ang importante, any role naman na ibibigay sa akin, gagampanan ko. Basta wag na yung nakikita na yung buong kasi retire na po talaga sila. Nagreklamo na po talaga sila sa akin. Tago na sila. Didemanda na daw nila ako kapag hindi ko sila pinatigil. So ano limit, Sherry, na tatanggap ng ganung project? Ano yung magiging limitation mo sa... Wala nang breast exposure. As in talagang I really wanna na talaga, parang change na yung career path. Kasi for my son also, and he talked to me eh. So yun yung medyo mabigat sa akin. Kasi dati parang iniisip ko pa, sige parang gawin ko pa rin siya kasi pwede pa naman. Kumbaga, pwede ko pa rin naman Sexy ka ipakita. pa rin naman. Kaya ko pa namang makipagsabayan, makipaglaban sa mga bagets. Pero syempre I'd rather just, respect my son's feelings also. Na sinabi niya talaga sa akin, and inupo niya talaga ako. Kasi, Ma'am, can I sit down with you? Ako naman parang, yes. Kinabahan ako. Sabi, nakabuntis? Ay, huwag naman sana. Tapos biglang sabi niya sa akin, Ma'am, whatever it is that you're doing, can you please stop it? Tapos nung sinabi niya sa akin yun, sinabi ko talaga sa kanya, before you even talk to me, I decided to stop na. Sabi ko. Because of what But- happened sa school. Oo, because what happened. Tapos, siguro feeling ko din, kaya sinabi niya sa akin yun, kasi nakita niya rin siguro na nung lumapit nga sa akin, tas napanood. So parang, I felt like, I have to respect his feelings, and I don't want him to be bullied sa school. Because of that, syempre, he's a growing boy, and marami ng classmate niya na nakapanood ng alam mo na, pag mga bagets na gano'n. So, mahirap na. Hailey, your mom. Diba? May possibility pong pumasok sa showbiz yun. Actually, you know what? Medyo eh. Kasi ang galing niya kumanta, ang galing sumayaw. And hindi ko pa nakikita yung acting skills niya, pero he loves filming. Oo, mahilig siya yung, minsan, nag-edit siya ng mga videos ng mga classmates niya, ganun. Tapos tinuruan ko, sabi ko,
buong gabi ka yatang nag-i-edit dyan. Gawin mo ng negosyo yan. Tinuturuan ko magninegosyante yung anak ko, diba? So, parang kumbaga, there's a big possibility na baka mag-showbiz din siya. At hindi ko naman siya pipigilan. Basta kung ano yung happiness niya, I will support him all the way. Invite them. Yes, I'd like to invite everyone to please support Les Arts de Cherie. It's a very spectacular concert that I hope you guys can support and watch. This is going to be on May 24 at the Music Museum, 8 p.m. Directed. Yes, so this is directed by Jet Loveria and of course choreographed by Egay, Sir Egay from Bautista from Speed Dance Company and Earl Bear, Earl Baer. Ayan, and of course with the cast, all our dancers are coming from Speed Dance Company. So thank you so much you. for having us here. Yes, and of course my musical director, Mr. Bobby Velasco. Thank you. Bobby Velasco will be doing the music for Picture. all of this. Picture, please. Nakaganon talaga. And siguro I'd like to call on our Oh, cast. Para kasali Yeah, naman. together with our cast. Solo Okay. po.